God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone, this is Baljamin Tatlong Hari and you are watching Life and Grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Saan man po kayo nanonood at inabutan ng programang ito, kami po ay bumabati sa inyo ng isang ligayang araw at naniniwala po kaming kayo ay palagi ang pinangungunahan ng presensya ng Diyos. Pinag-uusapan po natin ang patungkol sa apat na mahalagang elemento na kailangan po sa paglagong Kristiyano. Pinag-uusapan po natin ito at tayo po ngayon ay nasa pangatlo. Pinag-uusapan po natin itong pangatlong essential elements na ito na kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. We have covered so far po ang dalawang elementong ito. Ang una po ay becoming a living sacrifice. Ito po ay tungkol sa surrendered life. At ang pangalawa po ay ang pagre-renew ng ating kaisipan, pagbabago ng ating kaisipan patungkol sa salita ng Diyos. So ngayon po nagpapatuloy po tayo dito sa pangatlo, receive the power of the Holy Spirit. It is about the miraculous power of the Holy Spirit na nasa atin po. Sinabi po minsan ni Jesus sa kanya pong mga alagad na mas mainam para sa kanila na siya ay umalis at maipadala niya ang banal na Espiritu sa kanila. At ang statement pong ito ay taliwas sa karamihan pong paniniwala ng maraming Kristiyano. Mas gugustuhin nila na kasama nila si Jesus ngayon dito sa mundo kaysa sa banal na Espiritu. Subalit sinabi mismo ni Jesus na ang kanyang paglisan at ang pagdating ng banal na Espiritu ay para sa kanilang ikabubuti, to their advantage. Narito po ang pagpapatuloy ng apat na dahilan kung bakit mas mainam ang nakasama natin ngayon ang banal na Espiritu. Ang pangatlong dahilan ay dahil sa kung wala ang banal na Espiritu sa atin ngayon, you just can't perceive spiritual things. Mahihirapan po tayong maunawaan ang mga bagay na espiritual. Samahan niyo po ako, babasa po ako dito sa unang Korinto Kapitulo 2, talatang 14. Ganito po ang sabi ni Pablo sa Iglesia ng Korinto. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay espiritual at mauunawaan lamang sa tulong ng banal na Espiritu. It is written to your heart and not to your head. Hindi natin masasabi o sinasabi na hindi na natin ito kailangan sa renewing ng ating mga pag-iisip. But you cannot perceive the word with just human understanding. It has to be revealed with you by the Holy Spirit. Dito po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, meron pong sinabi dito ang Biblia. Ang sabi po dito ay, "Eye has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that loved Him." Sa Tagalog Bible po ay ganito ang pagkakasabi. Subalit tulad ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Galing po ito sa lumang tipan sa Isaiah chapter 64 verse 4. And most modern day Christians will take this and say, tingnan nyo nga, hindi ba talaga natin kayang maunawaan, hindi natin talaga kayang maunawaan ang salita ng Diyos sa ngayon. Pero maunawaan din natin ito pagdating natin sa langit. Ganun po yung kanilang sasabihin dito. Subalit, nais ko pong sundan natin sinabi sa susunod na verse, in verse 10 po ng 1 Corinthians chapter 2. Sabi po doon, ngunit ipinahayag ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasan ng Espiritu ang lahat ng bagay, pati ang malalim na bagay tungkol sa Diyos. The English Bible says, "But God has revealed these things to us." May dalawang pagkakataon po sa Biblia na si Jesus po ay nagpahayag ng sa kanyang mga disciples that the Holy Spirit
would reveal things to them. Na ang banal na Espiritu po ang magsasabi ng mga bagay sa kanila. Dito po sa Juan Kapitulo 14, talatang 26, ang sabi po dito ay, subalit ang kaagapay, ang banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pangalan ko ay magtuturo sa inyo ng lahat at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. John chapter 16 verse 13 ay ganito po, kapag dumating sa inyo ang Espiritu ng katotohanan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan sapagkat hindi mula sa sarili ang kanyang sasabihin kundi kung ano ang naririnig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. The Holy Spirit will literally make the Bible come alive on the inside of you. At kung hindi nyo po nasusundan o nauunawaan ang sinasabi ko ngayon, it is simply because the Word hasn't come alive to you. Kailangan mo itong pagnasaan, kailangan mo itong i-desire, kailangan mong buksan ang inyong mga puso and ask the Holy Spirit to receive the Word of God to you. Ang pang-apat po na dahilan kung bakit mas mainam na kasama natin ngayon ang banal na Espiritu is that when He comes upon you, you receive miraculous working power. Ito po yung tinanggap nyo, yung miraculous working power ng banal na Espiritu. And this is what we're talking about here is the baptism in the Holy Spirit. Palagay nyo po itong mababasa sa kabuuan ng bagong tipan. Sinasabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag munang lumabas at gumawa ng anuman hanggang tanggapin nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa Lucas Kapitulo 24, talatang 49 ay sabi niya po dito, tandaan ninyo, ako mismo ang magpapadala sa inyo ng pinangako sa inyo ng aking Ama. Ngunit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. And then sa mga gawa po, Kapitulo 1, talatang 8, ay ganito po ang nangyari. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Kung nais mo na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong mabautismuhan ng banal na Espiritu. Uulitin ko po, kung nais mo na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong mabautismuhan ng banal na Espiritu. You need the baptism of the Holy Spirit if you want to see the miraculous power of God sa inyong buhay. Lahat po ng taong nakaranas nito sa kanilang ministeryo ay nagsisipagturo nito. Yet, there are a lot of people po, maging Kristiyano po today, preaching or speaking against the Holy Spirit. Sinasabi po nilang ang mga bagay na ito ay mga nangyari pa noong dating panahon at hindi na po nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. And that is wrong. Ang sulat po ni Marcos ay magpapakita that God is confirming the preaching of the word with signs and wonders. Dito po sa Mark chapter 16 verse 20, sabi po ni Marcos dito ay, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. God confirmed the preaching of His Word with miracles and is still doing that today. He hasn't changed. Hindi po nagbago ang Panginoon. Nangyayari pa rin po itong mga himala. Every time the Word of God and the real gospel will be preached, it is always accompanied with signs, wonders, and miracles. And that is what the baptism of the Holy Spirit produces sa atin pong mga buhay. Alam niyo po, napaka-importante ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kagaya po ng sinabi ko, kung nais mong maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kailangan nating mabautismuhan in the Holy Spirit. Abangan po natin yung panglima at ang huling dahilan na ibibigay po natin sa susunod po nating episode. Huwag niyo pong kaliligtaan ito. Subaybayan niyo po. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. At ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace.
Shalom!